kaibigan, mga kapatid, kaduming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa sirang ref. Alam niyo po ba na meron pong dalawang pakinabang ang sirang ref? Ang unang pakinabang po ng sirang ref para sa akin, ako po kasi ay may tools na gamit. Ginawa ko po siyang lagayan ng mga gamit o toolbox. Katulad po nito. Alam niyo po ba kung wala po itong sirang ref na to, ay nasa labas po yan. Nasa sako, nasa karton. Yan po ang unang gamit ng sirang ref. At ang pangalawang pakinabang po ng sirang ref ay ang kanyang kompresor. Pwede po natin siyang gawing panghangin sa ating bike, motor, o kahit 4 wheels pa po yan. Kahit yung gulong po ng 4 wheels, kaya po niyang patigasan. Ang air compressor po ng ref ay umaabot po ang kanyang pounds per square inch o mas kilala sa tawag na PSI. Maabot po siya ng 150. Ganun po kalakas ang motor compressor po ng ref. Subukan ko po sa motor ko ha. Ito po ang hose po ng compressor ng ref. Ito po yung kanyang ipa-plug in ko na po siya. Kung maririnig po ninyo, mayroon siyang sipol. Ano, naririnig niyo po? May sipol. Ibig sabihin po hangin po yan. Hangin na lumalabas galing sa compressor po ng ref. Lalagyan ko po ng hangin itong aking flat na gulong. Wala pong hangin yan, no? Wala pong hangin yan. Lalagyan po natin. Gamit po itong compressor po ng sirang ref. Yan po, oh. Tumitigas na po siya in seconds. Ilang seconds lang po, napapatigas na po niya ang gulong. Malakas din po ang compressor po ng ref. Yan po, oh, matigas na po siya. Sa estimate ko po, nasa 30 PSI na po ito. Alisin ko na po. Yun po ang pangalawang pakinabang po ng sirang ref, yung panghangin po. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginawa, kung paano ko po napahandar o paano ko po pinalabas yung hangin gamit ang kompresor ng sirang ref. Tara. Ganito po ang gawin nyo. Putulin nyo po yung tube na to sa pagkakadugtong, kasi po hindi ko na po siya naipakita dahil matagal ko na po itong ginagamit. Sinishare ko lang po sa inyo. Putulin nyo po yung connection nya. Ito po, nakikita nyo naman po, putulin nyo po yan. At saka ito, bali dalawa po yung puputulin nyo, yung nakakonect sa compressor motor. Putulin nyo po yan. Tapos po, sasaksak ko po siya para malaman po natin yung hinahanap natin. Ito po yung ano niya. Pa-plug in ko po siya. Plug in. Ayan po, oh. May maririnig po kayong sipol. Hangin po yan na lumalabas. Galing po dito sa ref compressor na to. Ito po siya, oh. Ito po, oh. Yan po ang kailangan natin. Diyan po kasi natin sasaksak itong air hose. Dito po yan. Saksak po natin dito sa air hose. Dito po kasi papasok po, ito po kasi yung hangin, daanan po yan ng hangin. Papasok po dito, lalabas po dito. Lalabas po dito yan. Para malagyan nyo po ng hangin ang inyong gulong. May makikita pa po kayo ditong bakanting dalawang tubo. Yan po. Ito pong tubo na to, open nyo po siya. Kung sakali po ito ay ganito ang itsura,
ganyan ang itsura niya. Tingnan mo to. Kita? Ang nangyari kasi dyan ay nasara. Pag kasi ganyan, ang nangyari dito, nasara, mahihirapan pong huminga o maglabas ng hangin itong kanyang hangin. Ito, mahihirapan po yan na maglabas ng hangin kasi po nakasara po ito eh. At saka ito. Hayaan nyo lang po silang open. O kaya, o yung ano yung wall, yung wall niya, wall. Yung butas na yan. Hayaan nyo lang siyang naka-open. Wag nyong isasara na katulad nito o nakasara eh. Pag kasi ganyan, hindi pwede. Hindi siya maglalabas ng hangin. Kung sakaling nakasara yung dalawa na yan, hindi yan maglalabas ng hangin. Dapat naka-open siya. O, okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa connection kung paano siya umandar. Iyan naman ang i-share ko sa inyo kung paano ang connection ng kanyang kuryente. Pero dito, okay na tayo dito. Focus na yun. Focus siya. Ito lang po ang kailangan nyo para mapaandar nyo ang rep compressor o yung kanyang motor compressor. Ito lang po ang kailangan nyo. OLP at relay. Relay po ang tawag dito. Dito po OLP o overload protector. At ito lang po ang kanyang saksakan. Ito po yan o, saksakan. Ayan po o. Sa pag-i-install po, ganito lang po ang gawin nyo. Ito lang po o. Ito po yung line 1. Galing saksakan po yan. Galing saksakan po yan. Line 1 po ito. At ito naman po ang kanyang line 2. Ganun lang po. Kahit po kasi ito magkabaligtad, yung dalawang pag yan ay nabunot nyo o nabunot, kahit po yan magkabaligtad, wala pong problema dyan kahit magpalit sila ng pwesto. Basta ito lang po ang tandaan nyo. Uunahin nyo lang po itong ilagay. Ito po ang una nyong ilalagay. Nauuna po ito. Itong kanyang overload protector o OLP. Yan. Nakasaksak na po siya. Sunod nyo po itong relay. Hindi po aandar ito kung wala po ito. Ganun lang po. Saksak nyo lang po. Itong dalawang butas na to, yan may makikita po kayong butas na dalawa. Para po dito sa butas, ito po para sa pin na to. Yan, pin. Yan po, para dyan po yan. Isusuksok nyo lang po para umandar na siya. Yan, okay na po tayo sa wiring. Ganyan lang po ang tamang paglagay ng wiring. Para po mapaandar nyo ang rep compressor. Okay na po tayo dyan. At doon po nagtatapos ang pangalawang pakinabang ng sirang rep. Kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. I-like nyo po at i-share. Salamat po.